Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon, pinapaaresto na po si Senador Dante Marcoleta. Inisyuhan na mga kababayan ng warrant of arrest. Yan ang balita ngayon. Marcoleta inisyuhan na ng warrant of arrest sa kasong plunder. Tapos mga kababayan, hindi na siya pwedeng mag-attend ng o tingnan natin kung a-attend pa siya ng impeachment trial. Magsisimula pa naman mamayang hapon ngayon yung impeachment trial ni Sara Duterte. Sasabihin nila talaga niyang tinataon. Wala man po sa kontrol ng ating Pangulong Bongbong ang Sandigan Bayan. Independent po ang judiciary. Walang impluensya, mga kababayan, mula sa executive. Kaya malabo ang akusasyon nila na may relasyon ito sa impeachment trial ni Sara Duterte. At hindi po ito politika. At hindi ito, mga kababayan, konektado sa kinakaharap na kaso ni Sara Duterte. Ito konektado sa kanyang pag-amin na tumanggap siya ng 75 million na donation na pasok, mga kababayan, sa kasong plunder. So ito ngayon yung balita, pinapaaresto na si Marcoleta, sabi dito sa report ng News 5. Naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senator Dante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder. Kaugnay ito ng 75 million na campaign donations na natanggap umano ng senador noong 2025 elections. Pero hindi idiniklara sa kanyang sose at sa kanyang salen. At worse, inamin niya. Kaya yung ebidensya, mga kababayan, ay mula mismo sa kanyang bibig. Sabi ko nga, hindi man siya tinatanong, basta nagyabang lang siya sa programa niya doon sa sa Net25. In words, pinabayaan siya ng kanyang co-anchor na dumaldal ng dumaldal. Hindi man lang ni-remind na, ba't kinikwento mo yan, Senator? Huwag mo yan ikwento, baka mapahama ka. Sa bagay, mga kababayan, siyempre hindi man siya sasawayin kasi unang-una, senador siya. Pangalawa, abogado siya. So siyempre, tingin ng kanyang co-anchor doon sa programa sa Net25, mas nakaintindi siya. Di ba? Mas nakakaintindi siya kaysa doon sa kausap niya, mga kababayan, na co-host niya sa programa. Kaya pinabayaan siyang dumaldal. So sabi dito sa balita, nag-issue rin ang Korte Suprema ng Whole Departure Order, HDO, laban sa senador. Bukod kay Marcoleta, naharap din sa arrest warrants at HDO ang kanya umanong campaign donors na sina Mike Defensor at yung mga negosyanteng sina Aristotol Baloyot, Viray at si Joseph Varias Espirito. Nadamay pa yung mga donor sa katarantaduhan, mga kababayan, ni Marcoleta na hindi man siya tinatanong, nagkwento. O di ba? Sabi dito, the Sandigan Bayan 3rd Division said it has already determined there is a probable cause to issue a warrant of arrest. Kaya naglabas na sila ng warrant of arrest against Senator Dante Marcoleta, former lawmaker Mike Defensor, and 2 businessmen over the alleged non-disclosure of 75 million in campaign donations. Breaking news, mga kababayan, sa mga national dailies at saka mga television, major television station ngayon. Ito yung announcement ng Sandigan. For this issue and then the other one. So I'd like to say that the Sandigan Bayan 3rd Division, composed of Associate Justice myself, Associate Justice Ronald D. Moreno, and Associate Justice Paige Brian,
dos Santos issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotel Baluyot Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed Non-bailable solely po, by the kulong. Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want Before tayo kukuha nitong shock na to, are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. Full respect for the rule of law and Inulit. the courts is non-negotiable. The court enjoins all parties to cooperate to ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect for the rule of law. So, ini-enjoin siya mga kababayan ng Sandigan na as an officer of the court, abogado kasi si Rodante Marcoleta, susurrender siya sa batas. Yung full cooperation niya, ini-enjoin mga kababayan ng Sandigan Bayan. Yung presumption of innocence nandun mga kababayan. Kaya lang itong kaso niya non-bailable. So, he has to surrender. So, tingnan natin kung mamaya baka yung PNP-CIDG, kasi yung sabi ng PNP-CIDG, kahapon, pag naglabas daw yung Sandigan Bayan ng warrant of arrest, immediately, i-serve nila kahit sa Senado, mga kababayan. O tingnan natin kung pupunta pa sa Senado, itong si Rodante Marcoleta for the impeachment trial, magsisimula yung impeachment trial kay Sara Duterte. O hindi na siya pupunta kundi surrender na siya, mga kababayan. O baka magdrama si Rodante Marcoleta, mag-report pa rin sa Senado para alam na ninyo, to gain sympathy mula sa publiko, lalo na sa mga kaalyado nila, mga kababayan. Tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon nito ng Senado. Kung ipoprotective custody din. Pero hindi na po si Alan Peter Cayetano ang Senate President. Malamang hindi ganun ang mangyari. O di ba, mga kababayan? So itong lahat ng ito, mga kababayan, kagagawa ni Rodante Marcoleta. Kasi siya mismo yung nagpahamak sa sarili niya. Inamin niya, yung ebidensya galing mismo sa kanyang bibig, inamin niya mismo yung kanyang pagtanggap ng 75 million na bilang abogado dapat alam niya na bawal yon. Ito yung pag-amin sa Net25 program nilang sa ganang
mamamayan, November 7, 2025. Ito, pakinggan natin. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, ang mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman Hindi man ako lang nun, sinaway. kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Marami Isa pala. lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana mo So malamang hindi lang 75 million. Marami daw eh. Nakalimutan po Itatlo nila lang na yun napakarami na-identify. kong kaibigan. Okay. Nadamay Ang pa. marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, ang mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Nakalimutan po nila na napaka... Eh, yung kasabihan po na no talk, no mistake. More talks, more mistakes. Pinahamak ng kanyang sariling bibig. Pinahamak siya ng kanyang kayabangan. Kaya yan ang problema sa mayabang. Yan ang nangyari kay Digong. Yan ang nangyari kay Sara. Yan ang nangyari kay Kibuloy. Lahat kayabangan. Tingnan ninyo ngayon, mga kababayan. Si Bato, ganun din. Puro kasi kayabangan. Kaya sabi po ni Ping Lacson, Marcoleta's plunder case could become reverse trial. Basahin ko sa inyo yung sinabi ni Ping Lacson. Senator Ping Lacson said the plunder case against Senator Rodante Marcoleta could become a reverse trial with prosecutors merely watching as the senator argues against his own public statements. Lacson said Marcoleta had effectively made an admission against interest on television by acknowledging that he received the cash donations while serving as a member of the House of Representatives but failed to disclose them in his statement of contribution and expenditures. Marcoleta declared a net worth of 51 million pesos last year and reported spending of 112 million pesos. Paano nangyari yun? For his senatorial campaign, yung net worth niya 51 million, tapos yung ginastos niya 112 million, doon pa lang may problema na. He admitted on his TV show that he received the funds in 3 tranches in January 2025 from donors but did not disclose them because they purportedly wanted to remain anonymous. Ang argumento ni Marcoleta, personal funds niya. Kaya hindi niya dineclare kasi yun ang pakiusap ng kanyang mga donors. Nakalimutan niya nang tumanggap ng donation o regalo pag ikaw isang public official, constitute plunder. Kung yan ay more than 50 million, 75 million eh. Tapos siya ngayon, mga kababayan. Ayan po ang ating mga latest na breaking news ngayon, mga kababayan. At abangan natin kung isi-serve na, kung hawak na ng PNP-CIDG yung warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan. At kung diretso na po nasusoko o baka mag-disappear tulad ni Bato de la Rosa, itong si Marcoleta. Tingnan natin kung ano yung mangyayari.